Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Rafael, may isang matandang kilala sa pangalang Ka Ernesto. Siya ay isang albularyo, manggagamot at bantog na tagapagtanggol ng kanilang lugar laban sa mga nilalang ng kadiliman, lalo na sa mga aswang. Bagaman mahigit 70 taong gulang na siya, matipuno pa rin ang kanyang pangangatawan. Malalim ang kanyang mga mata, puno ng karanasan at tapang. Isa sa mga pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan ay isang pambihirang anting-anting, isang pangil ng kalabaw na nakasabit sa kanyang leeg. Ayon sa kwento, ang pangil na iyon ay hindi isang ordinaryong bahagi ng hayop, kundi nagmula sa isang dambuhalang itim na kalabaw na siyang bantay ng kagubatan. Ang sino mang may hawak nito ay nagkakaroon ng kakaibang lakas, isang sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Ang simula ng lagim. Isang gabing madilim at walang buwan, isang magsasakang nagngangalang Luis ang nagtatakbo sa bahay ni Ka Ernesto. Pawis na pawis ito at halos hindi makapagsalita sa tindi ng takot. Ka Ernesto, tulungan niyo po kami. Ang asawa ko, si Marta, dinukot ng mga aswang. Napatayo si Ka Ernesto. Kinuha niya ang kanyang pangil ng kalabaw, dinampi sa kanyang noo at nagsimula ng maghanda. Kinuha rin niya ang kanyang balaraw na may ukit ng sinaon at isang maliit na bote ng langis na mula sa isang mahiwagang puno sa kabundukan. Dalhin mo ako kung saan nangyari ang insidente, maring sabi ni Ka Ernesto. Mabilis silang naglaglakad papunta sa bahay ni na Luis. Pagdating doon, nagkalat ang bakas ng pagkawasak ng pintuan. May mga dugo sa sahig, hindi sapat para sabihing may namatay, ngunit sapat para malaman nilang may nangyaring masama. Bigla nilang narinig ang isang malakas na alulong sa di kalayuan, isang tunog na hindi pangkaraniwan. Doon sila nagtungo, sabi ni Luis. Ang laban sa gubat. Dinala ni Ka Ernesto ang kanyang pangil ng kalabaw sa kanyang mga palad at hinawakan ito ng mahigpit. Biglang nagbago ang kanyang pandama, lumiwanag ang paligid at biglang lumakas ang kanyang pandinig. Ang dating tahimik na kagubatan ay naging isang larawan ng buhay at enerhiya. Kita niya ang mga anino ng mga nilalang na hindi nakita ng karaniwang tao. Sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang isang malaking puno ng balete. Sa ilalim nito, may isang bilog ng itim na kandila at sa gitna, nakahandusay si Marta, nakapiring ang mata at hindi makagalaw. Nakapaligid sa kanyang 3 nilalang, hindi sila basta tao. Ang kanilang mga mata ay kulay dilaw, mahaba ang mga kuko at ang balat nila ay tila tuyo at bitak-bitak. Aswang! Bago pa man makalapit si Ka Ernesto, biglang lumipad ang isa sa mga aswang palapit sa kanya. Ngunit sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Ka Ernesto ang kanyang pangil at itinapat ito sa nilalang. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas sa bibig ng aswang na tila ba nasusunog ito sa sikat ng araw. Biglang napaatras ang dalawa pang nilalang, ngunit hindi pa tapos si Ka Ernesto. Kinuha niya ang kanyang balaraw, sinawsaw ito sa langis na dala niya at biglang lumapit sa pangalawang aswang. Sa isang mabilis na saksak sa dibdib nito, nagliyab ang katawan ng nilalang at tuluyang nadurog sa abo. Ang natitirang aswang ay lumipad palayo, pilit na tumatakas, ngunit sa huling sandali, hinagis ni Ka Ernesto ang pangil ng kalabaw sa ere at sa isang misteryosong paraan, tila naging isang liwanag ito na lumipad papunta sa likod ng nilalang. Hindi pa! Sigaw ng aswang bago ito lumiyab at nawala sa hangin, ang pagkatapos ng dilim. Matapos ang matinding laban, lumapit si Luis kay Marta at tinanggal ang tali nito. Mahigpit niya itong nyakap habang lumuluha. Binalik ni Ka Ernesto ang pangil ng kalabaw sa kanyang leeg. Naramdaman niyang muling bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ngunit alam niyang hindi iyon ang huling pagkakataon na makakalaban niya ang mga nilalang ng dilim. Matapos ang laban sa gubat, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit si Ernesto ay may kakaibang nararamdaman, isang mas matinding enerhiya ng kasamaan na unti-unting bumabalot sa paligid. Alam niyang ang pagkatalo ng 3 aswang ay hindi pa ang katapusan at hindi nga siya nagkamali. Ang hudyat na mas matinding panganib, isang hating gabi habang tahimik na nakaupo si Ka Ernesto sa kanyang lumang kubo, biglang humangin ng malakas. Ang mga dahon ng puno ng mangga sa kanyang bakuran ay nagsipagtalsikan at isang malalim na ungol ng hayop ang narinig niya mula sa di kalayuan. Kasunod nito, may isang dumating na bisita, isang matandang babae na halos yumuko na sa katandaan, may dalang tungkod na gawa sa itim na kahoy. Siya si Kaiska, ang tagapagtanda ng baryo. Ka Ernesto, may nakita akong masamang pangitain, mahina niyang sabi.
Ano iyon? Kaiska, tanong ng albularyo. Ang pinuno ng mga aswang bumalik na at mas galit siya ngayon kaysa dati. Ang alamat ng Haring Aswang. Ayon kay Kaiska, ang pinuno ng mga aswang ay si Don Sebastian, isang matandang aswang na mahigit 200 taon nang nabubuhay. Dati siyang isang mayamang haciendero, ngunit matapos niyang ialay ang kanyang kaluluwa sa isang itim na seremonya, naging immortal siyang nilalang ng kadiliman. Siyang lumiliha at nagpapalakas ng mga bagong aswang. At nang marinig niyang napatay ni Ka Ernesto ang 3 sa kanyang mga alagad, napuno siya ng galit. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya napapatay, Ka Ernesto. Kailangan mong maghanda. Ang paghahanda sa labanan. Alam ni Ka Ernesto na hindi sapat ang kanyang pangil ng kalabaw upang talunin ang isang tulad ni Don Sebastian. Kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili at humingi ng tulong sa mas mataas na puwersa. Bumalik siya sa kagundukan ng San Rafael sa isang lihim na kuweba na hindi basta nalalaman ng iba. Ito ay tinatawag na yungib ng kaluluwa. Sinasabing ding dito nakatago ang lihim na kaalaman ng mga sinaunang mandirigma laban sa dilim. Sa loob ng kuweba, hinarap niya ang isang matandang espiritu ng kalabaw, ang bantay ng kanyang anting-anting. Ka Ernesto, nagsalita ang espiritu. Malaki ang hinaharap mong panganib. Handa ka bang tanggapin ang huling basbas ng pangil ng kalabaw? Walang pag-aalinlangan ang matanda. Handa ako. Isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, ngunit kasabay nito, dumaloy ang kakaibang enerhiya sa kanyang dugo. Ang kanyang pangil ng kalabaw ay nagningning at unti-unting kumabit mismo sa kanyang balat, sa kanyang dibdib na parang naging bahagi na ng kanyang katawan. Ngayon, hindi na lang ito isang anting-anting. Isa na itong bahagi ng kanyang espiritu. Ang pagdating ng Haring Aswang. Pagbalik ni Ka Ernesto sa baryo, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanya. Naglalagablab ang ilang bahay at maririnig ang hiyawan ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Don Sebastian. Nakasuot ito ng itim na balabal, maputla ang balat na parang bangkay at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilaw na liwanag. Matagal na kitang pinapanood, Ka Ernesto, aniya sa malalim at nakakatakot na tinig. Ngayon, titiyakin kung hindi mo na ako pipigilan. Biglang sumugod si Don Sebastian, mabilis na parang kidlat. Pero sa isang iglap, sumalubong si Ka Ernesto at itinaas ang kanyang kamay. Biglang lumabas ang liwanag mula sa kanyang dibdib, mula mismo sa pangil ng kalabaw na ngayon ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Napasigaw ang Haring Aswang ng tamaan ng liwanag. Napatras to pero mas lalo itong nagalit. Hindi mo ako matatalo ng ganoon lang, matanda, sigaw ni Don Sebastian. Sa isang iglap, biglang naglabasa ng maraming aswang mula sa dilim. Hindi lang 3, kundi marami, halos isang buong hukbo. Ngunit si Ka Ernesto ay hindi natinag. Inilabas niya ang kanyang balaraw na ngayon ay nagliliyab sa liwanag ng kanyang bagong kapangyarihan. Matagal ko ng misyon ang tapusin ang inyong kasamaan. Simulan na natin ito. At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na langit, nagsimula ang pinakamalaking laban sa kasaysayan ng baryo, isang laban sa pagitan ng Huling Albularyo at ng Haring Aswang.